Hello po, good morning. Isang magandang araw muli sa bawat isa. Narito po muli ang Jesus Christ the Messiah Christian Church upang tayo ay sama-samang mag-morning devotion. Makibukas po tayo sa Efeso chapter 2, verse 8 and 9. Sinasabi po rito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Amen. Sabi po rito, pinakita po rito sa verse na ito kung gaano kabuti ang Panginoon at kung gaano kadakila ang Panginoon sa ating mga buhay, kung gaano niya rin tayo kamahal. Sabi po rito, ito'y kaloob sa atin. Ano yung kaloob sa atin? Yung kaligtasan. Kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yung kaligtasan na dahil si Jesus Christ nga po ang namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay iligtas sa kamatayan. Sa kamatayang na maghahatid sa atin ng kapahamakan. Ngayon po, siya na yung namatay para sa atin at hindi na tayo. Ito ang kanyang kaloob na maging ang buhay na walang hanggan kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, kay Kristo Jesus, sa Kanyang anak. Sabi rito, hindi mula sa inyong sarili. Wala tayong ginawa sa ating pagkakaligtas. Hindi ito mula sa ating sarili. Kaya wala tayong dapat na ipagmataas, kundi dapat pa nga tayong magpasalamat at dapat tayong maibalik natin sa Panginoon or ma-please natin lalo ang Panginoon dahil sa kanyang ginawa para sa atin. Sabi pa po rito sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Hindi ito sa mga gawa natin dahil gumagawa lang tayo ng mabuti, dahil tayo ay mabuting tao, wala tayong inakapakan tao, wala tayong sinisirang tao, wala, matulungin tayo. Hindi yan ang makapagliligtas sa atin, kundi yung pananampalataya natin sa Panginoon. At baka sabihin ng iba na, ay dahil sa pananampalataya, kaya ako naligtas. Hindi pa rin natin yung pagmamalaki dahil ang Panginoon pa rin po ang nagbigay ng pananampalataya sa atin. Lahat ng nasa sa atin, ang Panginoon pa rin po ang source niyan, ng lahat sa buhay natin. Kaya, kung nasa sa atin ang Panginoong Diyos, dapat magiging resulta po nito ay magiging mabuting tao dapat tayo. Kaya po, sa bawat isa ay patuloy po nating panampalatayahan ng Panginoon at patuloy nating saliksikin ang kanyang pangalan at patuloy natin siyang i-please, papurihan, dakilain sa ating mga buhay at patuloy tayong manampalataya sa Kanya, kay Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi po, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Salamat po sa napakagandang umagang ito na yung pinagkaloob sa amin. Salamat po dahil sa inyong kagandahang loob, sa inyong kabutihan at pagmamahal sa aming mga tao ay pinagkalooban niyo po kami ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang namatay para sa amin. Thank you po. We are grateful, Lord, na ibinigay niyo po ang inyong bugtong na anak para sa amin, para kami ay mailigtas. Lord, anuman ang karumihan sa amin, ay patawarin niyo po kami. Anuman ang pagmamataas sa aming mga sarili, patawarin niyo po kami. Tanggalin niyo po ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang siyang madakila sa aming buhay at patuloy niyo kaming gabayan sa aming pamumuhay upang maging isang mabuting lingkod mo upang kami ay mamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Patuloy din po namin dinadalangin ang buhay ng bawat isa, lalong-lalo na po sa mga nakikinig at nanonood ng live video na ito. Pagpalain niyo po sila. Salamat po, Ama. Patuloy niyo pong abutin ang kanilang mga pangangailangan. Lalo't higit ngayong pandemic, Lord.
ang pag-iingat mo ang siyang gumabay sa bawat isa. Dalangin din po namin ang lahat ng mga pastors, ministers na nagbabahagi ng inyong salita. Patuloy niyo po silang i-bless, patuloy niyo pong gabayan at bigyan ng lakas ng loob, bigyan ng patuloy na provision, at maging ang inyong presensya ay patuloy na sumaamin, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Dalangin din po namin ang bansang Pilipinas ay patuloy niyo pong paunlarin at pagpalain. Patuloy mong ingatan sa anumang bagyo, maging ang mga tao na nasalanta ng bagyo, patuloy niyo po silang ingatan. Patuloy niyo po silang i-restore, maging sa kanilang pamumuhay na magsimula muli. At ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-ingat. Sa bansang Pilipinas, Panginoon, ay nilalapit namin maging ang mga officials, ang aming presidente at ang mga nanunungkulan hanggang sa pinakamababang posisyon. Ikaw po ang siyang magbigay ng knowledge and wisdom sa bawat isa, sa bawat opisyales, upang sa pamumuno sa aming bansa ay maparangalan ka at maluwalhati ang iyong pangalan at ang kalooban mo ang siyang masunod. Salamat po, Ama. Dalangin din po namin hindi lamang ang bansang ito, kundi ang sa buong mundo ay patuloy niyo pong ingatan ng bawat isa. Maging Lord, dalangin din po namin ang aming bayan ng Dolores. Patuloy niyo pong i-bless ang aming mayor, ang vice mayor. I-bless niyo po sila ng knowledge and wisdom, at maging ang kanilang mga pangangailangan, maging ang kanilang pamilya, maging ang aming barangay captain. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming butihing captain. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-bless sa kanya, maging ng knowledge and wisdom upang mapaunlad pa ang aming barangay, ang Barangay Bulakin 1, Dolores, Quezon. Salamat po, Ama. Sa iyo rin po namin pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Sa iyo po namin ito inilalagak. Salamat po, salamat. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagdakila sa inyong pangalan, sa tanging pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. Sa Diyos po ang papuri. God bless us all.